Well, ngayon pong officially na wala ng Congress at Senado pansamantala dahil recess sila, sana hindi po lumamig ang usapin, issue sa West Philippine Sea, Exclusive Economic Zone ng Pilipinas na inaagaw, pinapasok tayo ng China kaya naapektuhan ang ating mga mangingisda at yung ating mga coral, laman dagat ay nawawala. Kaya ko po nabanggit yan dahil sa oras po na lumamig ang isyong ito at yung ibang mga politiko ay hindi nagka-interest dito, baka po tayo ay samantalahin ng China. Okay? Sa ngayon, dahil sa nakaraang mga araw at buwan, maingay ang gobyerno, okay? At ang social media at media dito sa isyong ito, kaya po nakakuha tayo ng global awareness at marami ng bansa sa mundo ang nagka-interest at naghayag ng suporta sa Pilipinas sa pagpapairal ng international law na sa Pilipinas ang siyang may-ari ng West Philippine Sea na inaagaw, pinapasok, inaangkin ng People's Republic of China. So dahil dyan, kung maglalaylo ang Kongreso, lalo na ang Senado, dahil recess ngayon, hopefully kahit recess pwede silang mag-hearing para pag-usapan kung anong dapat gawin tungkol dyan. Hindi kasi natin pwedeng ipaubaya sa Malacanang lang, sa mga cabinet secretary. Mahalaga yung mga public hearing, pagtalakay sa isyong ito ay mangibabaw para habang mainit at umiinit ang isyo, hindi ganong kadaling magsamantala ang People's Republic of China sa West Philippine Sea. Ayun no? At naka-take off na tayo eh. Ang Pilipino ay nakakuha na po ng malakas na suporta sa malalaking bansa tulad ng Amerika, Canada, UK, European Union, Australia, New Zealand, Japan, okay? Kasama na ang South Korea at iba pang mga bansa na nagpapadala nga po ng tulong at kumukundina sa ginagawa ng China. Kaya dapat hindi mawala po yun. So, kung maglalaylo ang mga politiko or mag-co-control or mananahimik dito, dapat ang mga Pilipino ay huwag tumigil. Sa magitan po ng media, social media at ang inyong karapatan, ipakita ang suporta at ipaglaban sa atin ang West Philippine Sea. Kailangan po yan. Kasi habang nag-iingay ang Pilipino sa karapatang ito, ay magdadalawang isip na palalain ng China ang kanilang ginagawang pang-aagaw o pagiging agresibo dyan dahil nagigising ang mundo. Magigising ang mga Pilipino nang iba'y natutulog pa sa katotohanan. Kaya mahalaga po na huwag nating palamigin ang isyong ito. Sa halip ay ulit-ulit nating panindigan. Samahan po ninyo ako dito sa Mike Abe Opinions at sa Facebook and YouTube channel dahil ito po ay magpapatuloy ng pagtutok dyan. Kukulitin natin ang mga kinaukulan para manindigan dito. Kasi sa ngayon po, hindi nga masyadong maingay o mabibilang mo lang sa daliri natin ang mga senador na nagsasalita tungkol dito. Marami pang matataas na opisyal ang tahimik. Nakakabingay ang katahimikan sa isyong ito. So Department of National Defense, Armed Forces of the Philippines, Coast Guard, BIPAR, sila lang ho ang gumagalaw eh. Yung iba talagang tahimik pa. Kaya huwag nating payagang mawala ang isyong ito dahil pag nawala itong isyong ito, magugulantang tayo, hindi tayo titigilan. China, kukunin nila at ipatutupad nila ang 10 dash line na mas pinalawak na kanilang pinag-iintrisan sa West Philippine Sea. Ayan. Okay? Samantala, pangalawang balita po, ito, matindi ito. Bago na naman ito. Former President, now Deputy Speaker, Congressman Gloria Macapagal Arroyo, kinasuhan po ng graft malversation cases. Wow. Tungkol daw po ito doon sa Malampayapan na alam ba ninyo 38 billion pesos pala ang na-involve na pera dyan noong kanyang administrasyon na meron siyang hindi maipaliwanag. Kaya kinasuhan siya. Korupsyon. Baka ma-house arrest na naman ito o hospital arrest na naman ito. Alam mo naman, pag ito yung nakakakaso, biglang nakakasakit. Biglang na hospital, di ba? So, di ba? Ayan po, bagong kaso sa isa po sa dating pangulo ng ating bansa. At ang mga complainant po ay mga lehitimo na may kinalaman sa business, sa elektrisidad at saka sa oil business. Kaya alam nila yung galawan sa Malampaya na pondo na bilyon
malaking pong pera ang pumasok na dyan sa gobyerno at kung hindi talaga tama, may paliwanag at hindi may paliwanag, kung mga pinagdaanan ng perang yan ay pananagutin ng batas. So si Gloria, former President Arroyo, ang kinasuhan na naman ng korupsyon, graft, malversation. Okay, sunod na pag-usapan natin, ito, talaga po hindi daw mga ito, pala katapusan ito. Yan daw po mga fisherman, yung mga mangingisdang grupo ng mga mangingisda, yan po sa Zambales ay patuloy pa rin po na nakakatanggap ng mga harassment, biktima pa rin sila ho ng China. Katunayan, yung pong mayor ng Masinloc, Zambales, ay gusto na magtayo ng flag ng Pilipinas dyan po sa gitna ng karagatan na sakop nila para pakita sa mundo at sa China na yan ay kanilang bayan na sakop nila sa Region 3, Central Luzon. So good luck, may tapang at talino at anong tawag dito, malasakit. Naninindigan po yung mayor ng Masinloc, Zambales. Inuulit ko, gusto nang magtayo ng flag doon sa gitna ng karagatang yan dahil nga ipakitang yan ay atin at payagan walang dapat magpaalis sa mga mangingisda. Kasi yung pong taga Zambales, Masinloc, lalo tigit, dyan po yung ikinabubuhay ng ating mga mangingisda. Ay ngayon kung pinagbabawalan sila ng China, ang laki ng epekto. Kaya ating pong suportahan yung plano ng lokal na pamahalaan ng Zambales na panindigan magtayo ng flag dyan sa lugar na yan, atin yan, para magtuloy-tuloy na makapaghanap buhay ang ating mga mangingisda. Pero sa kabila nito, nako, hanggang ngayon pala patuloy pa rin silang hinaharas. At sa ibang balita, pero ito ay sa China, ay yung malaki palang problema sa ekonomiya. Or dapat daw meron ng economic sanction na ginagawa ang Pilipinas at iba pang bansa dito sa China. Dahil nga ho sa kailang panghihimasok at walang respeto sa international law diyan sa West Philippine Sea. So ang ibig sabihin nito, yung pong mga eksperto o yung pong mga naniniwalang kailangan. Ang nabanggit dito si Congressman Excel Lagman ng Bicol. Dapat daw mayroong economic sanction na ginagawa dito sa China dahil sa ginagawa sa atin. So may abogado po yan, alam niya kung ano mga pinanghuhugutan kasi ang isang bansa na umaabuso sa batas at umaabuso sa ibang bansa, pwede nang isanksyon yan. I-sanction, parusahan, papanagutin ng United Nations o ng iba pang mga ma-influensya. So tingnan natin kung saan po makakarating ito. At isang balita pa rin, good news naman po ito, yun pong confidential fund na naging controversial na. Talaga kung desidido ang ating mga mambatas na realignment. Although yung iba sumisigaw dyan, nagre-reklamo, so huwag tayong maniwala sa reklamong yan. Ako nga po yung naniniwala, kahit na ilang beses natin tinapik ito, ang mga civilian government office hindi nangangailangan ng confidential fund. Ang nangangailangan ay military, intelligence community, at saka Coast Guard. Pero malaki ang tsansang malipat doon dahil maraming mga congressman at mga senador pabor doon. Kaya pagdating sa bicameral conference meeting nila by November o siguro first week ng December para sa proposed budget for 2024, magtatagumpay sila doon sa realignment. Aalisin sa ibang departamento ang perang yan, napakalaking perang yan, ibibigay sa mga nangangailangan na nagbabantay at nagtatrabaho sa West Philippine Sea. Any comment, reaction, welcome po sa Mike Abe. Opinions, subscribe and follow.